Hello, Corowalas mo buhay. This is Gazel Ortega and welcome back to my channel. Hello, kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi po dyan nakasubscribe, alam nyo na yung gagawin nyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love radio. Click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking video. At sa mga video ko na kung sino ang mag-comment, mag-like, at mag-share, ay mananalo kayo ng giveaways ko na tumbler from Uniqlo, at t-shirt from Uniqlo, and 500 pesos cash. Diba? Mag-comment lang kayo, magkakaroon na kayo ng mga pa-t-shirt, may pa-tumbler, tapos may pa-cash pa. Saan ka pa? Meron ba sila niyan? Charot. Ayan, so pag mag-comment lang kayo regarding dito at kung ano mang pinag-uusapan natin dito, pag-uusapan natin ng bonggang-bongga. Di ba? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang nakakaloka. The pasabog of 2026 Miss Grand International All-Star. Diba? Hindi ko to tinatopic or binablog man lang kasi nachichipan ako. to be fair and to be honest, nachichipan lang ako doon sa, may Miss Grand International regular, tapos may Miss Grand International All-Star. Nachipan lang ako. Pero sa ngalan ng pageant ito at pagkikitaan ito ng mga content creator kagaya ko, ay di i-push. I-push ng i-push ng i-push ng i-push. Kasi ang saya-saya pag may pageant at may nagbabardagulang mga beauty queens, ang sarap sa feeling na makakita ka ng mga super idol mong beauty queen na nakikipagbardagulan. Diba? Sa ngalan na pageant pa rin ito, di lava ng bonggong-bongga. So, support ko yan, ang MGI All-Star. Support! Pag-uusapan sa channel natin yan ng bonggang-bongga. Pero, kung tanongin nyo ako, nachichipan ako. Nachichipan talaga ako, promise. Kahit anong isip ko, doon pa lang sa Miss Grand International All-Star, di ba dapat within the organization lang? All-Star within the organization, Miss Grand International, at hindi ka kukuha sa ibang mga organization. Di ba yun yung All-Star? Kagaya ng PBA All-Star. Di ba within PBA lang, at hindi kumukuha naman doon sa mga ibang UAAP, NCAA at sa PBL. Di ba? Ganun lang yon. Pero hindi ko naiintindihan kung bakit yung Miss Grand International All-Star sa lahat ng pageant, bakla may asawa man o wala. Cheap, di ba? Walang standards. Pagkarang Miss Universe na walang standards kasi lahat na lang ipinapasok nila. May ngipin o wala, may bungal pa. Nakakaloka kasi sa totoo lang naman, ang Miss Universe lang naman ang pageant na walang ka-standard. Kasi matanda, bata, may ngipin o wala, gurang, mataba, payat, may bakla, may divorsyada, may lahat! Wala nga ka-standards, pati edad, pati whatsoever. So, lahat pwedeng pumasok dyan. So, parang ganito na rin ang Miss Grand All-Star na which is, I'm so excited kasi for sure pag-uusapan ng mga bakla na naman ang mga pageant na ito. Pero, in my own perspective, nachichipan talaga ako. Ito po ang pageant ng mga loser! Kasi lahat daw ng mga hindi na koronahang babae sa iba't ibang pageant, bakla man o may asawa o wala, pwedeng sumali sa Miss Grand All-Star. Loser! Number 2, Desperada. Ang laki ng premyo, 100, ano ba yung price? $1 million? Ano ba yung price? Nakalimutan ko. Bisyosa, nag-vlog pa ako, hindi ko naman alam yung price. Desperada. The term desperada, ayan, yan yung mga beauty queen na desperada na hindi nakasali sa Miss Universe, hindi na pwedeng sumali sa Miss World, hindi na pwedeng sumali sa Miss Earth, hindi na pwedeng sumali sa Miss International, lalong-lalong hindi makasali sa Miss Grand International, Miss Supranational, at kung ano pang mga pageant dyan.
Yan ang tinatawag na desperada na mga beauty queen na pwedeng sumali dyan. Kasi nga, hindi na sila pwede doon sa mga pageant na gusto nila. Such as... Charot lang. Ano ba yun kaagad yung nasa utak ko nung in-announce yung mga Miss Grand International All-Star. Yun kaagad yung pumasok sa utak ko. Loser! Loser! Tapos, desperada, mukhang pera. Charla. Ako ba yun? Charla. Nakakaloka. Ayan lang naman yung naisip ko. O ngayon, postpone. Charla. Ano ba yon? Ngayon, yung Miss Grand All-Star ay hindi na matutuloy on February kasi nga masyado siyang ano ba tawag doon? Masyadong maiksi yung panahon para ayusin yung mga papeles whatsoever papuntang Thailand, o di ba? Pero ang say pag may pageant ng mga ganito, pero yun lang yung nafe-feel ko baga. Akin lang yun ha, wala naman akong pakialam sa nafe-feel niyo. Kung na-excite kayo, ako rin na-excite kasi more money, more fun. More views, more fun. Yun ako na-excite. Pero the pageant itself, Miss Grand All-Star. Naluloka ako. Ayun lang yung pakiramdam ko. So, I'm so excited pa rin sa magaganap na Miss Grand All-Star. Tingnan nyo ngayon, palagay nyo sa mga pinopost ang Miss Grand International, may star ba dyan? Di ba wala namang star? Nakita ba ninyo na may star sila sa kanya-kanilang mga country? Nasikat ba sila? Wala, di ba? Kasi, ang sabi ko sa inyo, pageant ito ng mga desperada at loser! Kaya kung ako yung mga sikat na pageantera sa Pilipinas, kung mga may pangalan ka na, halimbawa Miss Universe Philippines ka na, Miss World Philippines, Miss Earth Philippines, Miss Binibini Philippines International, kung ano pa mga title mo sa national pageant, parang ibinababa mo yung ano mo. Parang ibinaba mo yung kredibilidad mo, integridad. Yun. Ganun talaga yung feeling ko ha. Kung ako lang sakali. Kung hindi naman ako sila, bala sila. Hindi sumali sila. Hindi member na sila ng Desperada Loser. Charot lang. Charot lang. So ngayon, so far, ang daming bakalang sumali, no? 4 na yata. Tapos ang daming nanay. Siyempre, hindi sasali yung virgin. For sure, hindi sasali dyan yung mga talagang may mga pangalan na talaga sa pageantry, sa Miss Grand International. Pero, wag ka muna Jason, magsalita ng tapos, hindi pa tapos ang application at saka sending of entries at saka pagtanggap ng applicant. So, tingnan natin kung sino ba talaga ang totoong star dyan. Kasi sa totoo lang, ng mga sinubmit nila at mga in-announce nila, hindi naman mga star. Mga bomba star. Sa totoo lang, maganda talaga yung mga portfolio mo talaga ng bongga. From Miss Universe 2023 na loser from Curaçao, mga ganon. Diba? Tapos sasali ngayon, applauded. From Miss World 2022 na naligwak tapos sumali sa Miss Grand. Ayun ang mga star. O kaya yung candidates nila ngayon dyan, applicants nila, ay puro yung gabo. Pero nag-aantay pa rin naman ako. Wala pa naman eh. Ayoko muna magsalita ng tapos. Total, postpone naman ang February pageant ng Miss Grand All-Star. So tingnan natin, malay mo by February, may mga sumalin na dyan na talagang legit na star when it comes sa pageantry. Di po. Charot lang. Parang piling ko mawawala ako ng hininga na yun ang ikatutuwa na mga basher ko. Loser. Ang mga basher ko, loser. Nakakaloka kayo mga desperada. Nako, okrayin ko talaga yung Pilipina na super sikat, na sobrang may title, Miss Universe Philippines, Miss Earth Philippines, okay lang yung Miss Grand kasi kukonsider ko talaga, halimbawa na lose ka sa Miss Grand,
tapos sasali ka, tapos Miss Grand Philippines Queen ka, okay lang. Kasi within the organization naman, pero yung Miss Universe Philippines, Miss World Philippines, Binibini Philippines International, and Miss Earth Philippines, tapos Miss Supranational pa. So, tapos sumali dyan sa FGI All-Star. Bansagan ko talagang desperada. Eh, bahala na kayo. Eh, kasi parang gano'n naman yung pageant. Sumali ka na lang kasi doon sa regular. Bakit doon pa sa All-Star? Feeling mo All-Star ka. Di ba ang mga fans ang pumipili kung sino dapat ang All-Star? Di ba binubutuhan yan? Sa PBA, di ba? PBA All-Star, fans ang magdidesisyon at saka yung ano mo, ano ba tawag doon? Yung experience mo baga when it comes sa pageantry, yun yung kailangan papasok ka doon sa experience at saka sa kung paano ka maglaro sa pageantry. Yun, pasok dapat yun at kailangan fans ang bumuboto kung sino dapat yung nasa All-Star. Yun kasi yung pagkakaalam ko eh. Paano naging All-Star yung pinagpupulot-pulot mula kung saang pageant? Mga baklita pa yung kasali. Nakakatuwa. um, pero I'm so excited kasi paldo-paldo na naman tayo niya. So, mga content creator, bongga, Miss Grand All-Star, ituloy niyo yan para masaya, para natang marami tayong pag-uusapan ng bonggang-bongga. Sige lang, Mr. Nawat, ilaban mo yun, may pera ka naman. Sige, ilaban mo yung mga loser at contest ng mga desperada. By the way, this Gazel Ortega, and paalam niyong kalimutan, mayroon akong pa-promo, may pa-cash pa ako. Meron pa t-shirt, may pa tumbler. Sige na, kung sino pang mag-sponsor dyan, laban lang. Di ba? Kung sino mag-sponsor, laban lang at matutuwa kayong mga supporters natin. At least hindi lang sila nanonood ng mga kalokohan ko at pagtawa ko ng nakakaloka at ng bonggang-bongga, mananalo pa sila ng cash. Mananalo pa sila ng t-shirt at tumbler. Di ba? Miss Grand All-Star. Anong mananalo na sa kanila? $1 million? Laki nun, no? Pwede kaya akong sumali doon? Kasi wala namang quality at saka standard yung sumusali. Kaya ko to. Kasi kung sino-sino lang naman tinatanggap nila, hindi nga natin kilala, di ba? Nakakaloka. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega again. Di ba? Ang dami beses ka na nagpaalam sa nakakatawang Miss Grand All-Star. Paalam mga loser. Paalam mga desperada.